Continue tayo. Tapos na ang bagyo. This is a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Let's see kung anong bago. Kabuhayan, pag-ibig, personal growth, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message, okay? Message me for your crystals. Ang crystals natin, naka-promo pa din, okay? Hindi po ako magme-message sa inyo. If you're ready to have your personal reading, kayo po ang mag-message sa akin, okay? Para hindi nakakalito at hindi kayo nai-scam. Yung mga nagme-message sa inyo at nagdo-door-to-door, hindi po ako yan, okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. Ingat sa mga scammers. Hindi ako magme-message sa inyo. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Pag ready nang magpa-read, kayo ang mag-message po sa akin para hindi nakakalito. Hindi ako magme-message sa inyo. Sag. Judgment in reverse, may mga naging, sabihin natin, not so good or not the best decision na maaari niyong gawin. Okay? Nagkaroon ng decision ang masculine na it feels like aware siya na that he could have done better. Okay? Na meron pa sanang mas maayos, mas magandang solusyon or decision, but it feels like, sabi niya, aware siya na medyo sablay ang kanyang decision in the past. Nagkaroon ng sad energy here. Sabi ng masculine, totoo naman yung love niya for the feminine, but meron ditong betrayal energy, paulit-ulit na betrayal. Sabi ng feminine here, nakikita niya na hindi ready to love, to commit ang masculine. And sabi niya, ano nga ba ang magagawa niya? This is more about the masculine's free will and choices. Okay? Pwede lang nating pagsabihan, i-remind ang ating mga mahal sa buhay, but not really to force them to you know, nagawin ko ano yung plano natin para sa kanila. It's up to them to realize kung ano ang mas makakabuti para sa kanila. Okay? Sabi ng masculine, gusto naman niya ang isang stable, happy relationship. Marami din siyang iniisip na kung paano siya magiging financially stable, kasi kumbaga lahat naman daw ng paghihirap niya ay para sa mga mahal niya sa buhay. Okay? May naging confusion sa relationship na to. At some point, parang you feel stuck sa overthinking. Pero sabi mo, you have to stand up, have a new beginning, new mindset, at magbukas ng bagong chapter. At hindi ka na nag-dwell dun sa old chapter na puro overthinking at puro lang, like, sabi natin, mga issues. Okay? You try to avoid conflict. Marunong ka namang mag-apologize if you need to. And if you need na ikaw ang unang mag-reach out, kaya mo namang gawin yan. Okay? Kapag alam mo na ikaw ang mali, kaya mong ibaba ang iyong pride kahit bareta pa yan. Alright? Let's see. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of July. Nagkaroon ng paglayo. This may be emotionally walking away, emotionally trying to distance yourself. Sabi mo, baka itong iparamdam mo sa person mo na nahirapan ka, nasasaktan ka, emotionally nag-cut off ka, emotionally dumistansya ka, or for some of you, parang worst case scenario, someone walk away from this connection. Okay? And sabi mo, you feel na ito ang makakabuti, na baka magkaroon ng magandang outcome because parang nawiwili, no, yung person mo, parang nagkaroon siya ng overconfidence na hindi ka makaalis sa kanya. Kaya sabi mo, you really have to walk away para ma-realize man ng person mo ang iyong value at yung value ng relationship. Okie-dokie. You might be dealing with a Gemini. So, nagkaroon ng disagreements. This is a very strong soul connection. Recent past, you're trying to observe your person. Napakahirap nito, no? Number one, kapag walang tiwala sa relationship na parang lagi mo na lang mini-measure kung honest na ba siya, kung mabait na ba siya, kung nagbabago na siya, nakaka-drain yung ganung energy. And I feel, yung mga nakita mo sa person mo, parang hindi nakakatuwa.
It feels like napagsabihan mo na yung person mo, na-call out mo na siya, hindi mo to gusto, nasasaktan ka pag ganito ang mga choice of words, you feel disappointed kapag hindi natutupad ang pangako, but it feels like most of the promises na binigay sa'yo ng person mo, parang inulit lang niya yung mga past mistakes, okay? And you feel like, parang naging tama ba yung mga decision mo because of that? Marami kang ipinagdadasal. Sabi mo, Lord, gusto mo namang ipaglaban tong connection na to. Pero paano mo nga ba ipaglalaban if yung person mo lagi na lang sablay? And you feel like, sabi mo, okay lang naman, walang problema naman na magbigay ka ng hard work, commitment sa relationship na to. Gusto mo naman tong person na to. Gusto mong mag-work out ang relationship. Pero parang, syempre, may limitasyon ang pasensya, ang pagmamahal, pagtitiwala, at binibigay na chances. Okay? Sabi ng ating mga Sag, you feel so unloved, unrequited ang mga pagmamahal. Iniisip mo na hanggang kailan mo ba ito gagawin, uulitin. Pero wala ka namang gustong i-blame. You're like very personally accountable and alam mo na decision mo naman eto, kaya nasasaktan ka. Because of your past decisions to go back to this person na hindi pa naman pala talaga nagbago, kaya ka nasasaktan right now. Kung umasa ka lang naman na magkakaroon sana ng stable, happy commitment here. Your person right now, marami siyang inaayos about mga financial stability niya. Kaya hindi rin siya masyadong makafocus pagdating sa trabaho. Ulit-ulit na lang ang pagbabalik sa'yo ng person mo. Parang may pagka-codependent ang energy na parang, I need you, I need you. Oo nga, your person needs you, pero hindi naman niya napuprove yung na talagang pinapahalagahan ka niya. Right now, your person gustong makipag-ayos sa'yo at ayaw niya ng conflict. I feel may pagkaano ditong tao na to very avoidant kapag may mga pag-uusapan, hindi siya magaling mag-express ng emotions at hindi siya magaling mag-express ng mga kailangan niyang sabihin. So, I feel, no, ang gagawin mo na lang, kung dati nag-focus ka, kasi parang naging on and off tong relationship na to. I feel babalik ka sa financial stability, sa negosyo, trabaho, pagkakakitaan. Sabi mo parang nung nagkaroon kayo ng breakup or temporary ending, parang mas nakapag-focus ka pa nga dito. Kaya dinadoubt mo kung tama ba talaga ang pagbabalik nitong tao na to, because right now parang bumabalik ka sa same old loop of overthinking kung naging tamang decision ba ang tao na to. Parang sana binigay mo na lang sa trabaho ang full attention mo. Okay? To heal your heart chakra, to manage your emotions, Madagascar, rose quartz, the pink crystal. Manifesting abundance, okay? Brazilian citrine. Meron din tayong combination of love and money, which is the rose quartz and the citrine. Okay? Sa mga nagtatanong, of course, mas maganda yung pure na citrine and pure na, you know, two separate bracelets. But, okay din naman to for those of you who are in the budget. Ang dumi. Nag-walk kami ng dog ko. Okay? It feels like, sabi mo, kino-question mo yung loyalty and commitment ng person mo. You feel so broken-hearted. Gusto mo lang naman ng honesty at victory sa relationship na to. Okay? Until the end of October. Okay. To ground your emotions, to shoo away negative energy, and evil eye, Madagascar, black, tourmaline. Okay? Yan ang basic natin. Protection, rose quartz for love, citrine for abundance, at meron tayong combination. Okay? Until the end of October, you'll be manifesting something. I feel meron kang may darating sa'yo na good news. You would try to manifest, focus ka sa mga bagay na alam mong magbibigay sa'yo ng blessings. Hindi pa tapos ang connection na to. Nandun pa rin ang disagreement sa inyong dalawa. Okay? Whew. Amethyst for mental clarity and stronger connection with the divine. The purple crystal. Okay? Hindi ko nakikita ang like development and mas magandang energy sa relationship na to. Pero hindi ko rin naman nakikita yung hiwalay. So, ibig sabihin, para saan pa kung wala namang maayos na, you know, same old cycle, same old lies, same old broken promises. Bakit pa ulit-ulit? Isang beses, dalawang beses kang nasaktan, pwedeng hindi mo yun kasalanan. Pero pangatlo, at nagtiwala ka sa same old person na alam mo namang hindi nagbabago, kasalanan mo yan. Okay?
In the next 3 months, I feel nandyan pa rin ng overthinking, lies, deception, trust issues sa relationship na to. Ano ba ang pinag-aawayan? Ano ba ang nagdadala ng trust issues? Pag-usapang mabuti, okay? For courage and good luck, Carnelian, the orange crystal, okay? And that would be the Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of July. Bye-bye, Sag!